Good morning mga ka-BBM ko. Mga didilis, kumusta na? Natatapos na ang June 30. Wala pa rin nangyari. Anyway, palpak talaga yung kanilang June 30. Teka, may shadow. Okay. Usapang China muna tayo. Kasi may napanood ako sa balita, international news. Hindi ko lang maalala kung ano ba to? Anong news agency? Basta sa international siya. I think Bloomberg. Kung hindi ako nagkakamali. Now, may news about sa mga Chinese, middle class Chinese citizens na tumatawid na sa border ng Mexico and US, mga illegal immigrants. Hindi naman immigrants, no? Mga illegal, ano na sila ron? Ano ba tawag? Hindi immigrants. Ah, Basta mga illegal entry sila. So marami nang nahuli kasi nga dahil sa crisis sa China. No? Alam nyo, I think kaya pala nambubuli rin ng China. Kasi nga, yun lang yung way nila para pagtakpan yung crisis na nangyayari sa kanila. Which is alam naman ng buong mundo na. Sa totoo lang, mahirapan makigera talaga ang China. Kawawa sila. Unless na walang hiya talaga si Xi Jinping na ipapahamak niya ang kanyang mga mamamayan. No? Pero, actually, uh, yeah, mahirap makigera ang China. Pero, one thing na na-realize ko, ang kinatatakutan ni Xi Jinping hindi lang talaga yung ibang bansa kundi mas worry siya is about sa mamamayan niya. Kasi sa totoo lang, 50 siguro mga more than 50% ng mamamayan ng China is yung mga nasa middle class. Nasa middle class na, no? So, ang problema, dahil sa crisis na yan, nag-aalisan na rin mga investor, yung nasa middle class, investors, yung mga nasa middle class, nawawalan na ng trabaho. So kung makikita natin sa ilang mga footage, although sa ilang mga videos, sobrang restricted kasi. Kaya hindi rin masyadong kumakalat. Sobrang restricted ang information sa China. Alam niyo naman, communist. Pero may mga nakakalusot. So nakikita niyo may mga nagwewelga na. May nag-aaway-away na. May looting na nga na nangyayari. So because marami nang natatrabaho, nawawalan ng trabaho sa laki ng population ng China, talaga magkakagulo. So ang nagbabanta ngayon sa China is civil war, kung sakali. So, ang kalaban mismo ng China ay yung sarili nila, civil disturbance. Bakit? Dahil nga sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya, ang bilis ng pagbagsak ng ekonomiya ng China ngayon, pabulusok. So, civil war at yun ang kinatatakutan ni Xi Jinping. Yung mamamayan niya mismo ang kalaban niya. So, yung gera na gusto niya is, yung pananakop na gusto niya mangyari sa South China Sea at sa Taiwan is because of the legacy na gusto niyang iwan o legacy ng kanyang sarili, ng kanyang pamilya. Alam nyo kasi sa China, pag ikaw ay pinatalsik, no? Kawawa ka talaga dahil hindi lang ikaw ang patatalsikin dyan, no? Hindi lang ikaw ipapakulong kasama ang buong pamilya mo. So yun ang worry naman ni Xi Jinping. Kaya gusto niyang ipagpatuloy yung nasakupin yung Taiwan and most of the South China Sea, including ng Pilipinas siguro because I think yung Taiwan na ipangako niya yun sa mamamayan nila na talagang babawiin niya. Pero ang Philippines, hindi ko, I'm not sure kung naipangako niya, pero mukhang may usapan. Yun nga, may agreement sila ni Duterte, di ba? So yun ang isa sa pinambahan ni Xi Jinping at talagang crisis sa China. But I don't think makakasustain sila ng gera. Ang isa pang problema ni Xi Jinping, yung kanyang ipinakulong. Alam mo ko ba kung ano yung pinakulong niya na tinanggal sa pwesto sa posisyon ng mga official niya? Mga military? Siyam yun? Alam niyo kung anong ginawa? Okay, it's because of the corruption. Alam niyo yung mga nuclear bomb nila? Okay, ang nuclear bomb nila na nabuko nila, ano rin to, masyadong discreet ito, hindi masyado itong na-announce, pero dahil nga masyadong, tawag dito, sikreto, yung information, masyadong confidential yung informations, pero may nakalusot pa rin sa international news. Kung nare-research ito, makikita ninyo. Yung laman ng nuclear bomb ng mga Chinese sa China, okay? Hindi gasolina ang inilagay, kundi mga tubig. So, kinurap nung siyam na Chinese, kaya natanggal yung siyam na high military officers ng China, tinanggal ni Xi Jinping kasi nga
nabisto nila na ang laman ng mga nuclear nila ay tubig. So, malaking problema ito para sa kanila, no? So, kaya nga ano eh, made in China ang mga gamit nila. So, wala sila, even themselves, wala silang assurance sa galing ng kanilang mga ano, mga missiles or whatever. So, yun, isang malaking problema. Kaya ito si Xi Jinping, pamubuli na lang. Pero, na medyo yun na yung isa sa pinakamalaki problema ng China ngayon, no? Ang magkaroon sila ng civil war because of the economic crisis. So pag tinuloy-tuloy pa ng nasa Western na talagang pauwiin na yung mga investors nila dahil pinapauwi na nga at talagang i-pull out lahat ng mga investment sa China, lubog ang China. So yun lang, habang tayong Pilipinas naman, maraming nagmamahal sa atin. So napakaganda ng ginawa ng ating Pangulo. No? Inilapit tayo dun sa talagang alay natin. Hindi natin alay ang China. Binubuli tayo, sinasaktan ng ating mga, hindi tayo nire-respeto, sinasaktan ng ating mga Coast Guard, Navy, even civilians sa mga mangingisda. So wala talaga. So yun lang. So maganda ang ating katayuan sa international community at malaki ang suporta natin. So, shinare ko lang ngayong umaga. So, salamat at magandang umaga sa lahat. Mabuhay ang bawat isa. Bye.